Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga Cana Galilea, mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Hali kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat maikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay
at iba ang magbibihis sa iyo. At dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibating katabi ng magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Tayo po ngayon ay nasa 3 linggo na ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. 3 linggo. Ang bilis ano po? Parang kailan lang nagdiwang tayo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ngayon, 3 linggo na. At kwento naman ng 3 pagpapakita ni Jesus matapos na siya'y muling nabuhay. Ang ating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito. 3 beses narinig natin na tinanong ni Jesus si Pedro kung iniibig ba niya siya. Ilang beses sumagot si Pedro? 3 beses din. Sinagot ito ni Simon Pedro ng, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. At dahil dito, nais kong dalhin sa ating pagninilay ang numero 3. 3 din ang ating pagninilayan sa araw na ito. May 3 aral tayong pwedeng matutunan sa araw na ito. Una, ang pagkakamali. Sabihin nyo nga po, kung babalikan natin ang kwento noong Miyerkules Santo, ay hindi pala, Huwebes Santo. No? Sino po nakakaalala sa inyo ng kwento ng Ebanghelyo nung Huwebes Santo? Hello? Nalala niyo pa anong ginawa natin nung Huwebes Santo? Ayun! Naghugas ng paa. So may clue na tayo. Anong kwentong narinig natin nun? Kwento ng huling hapunan. Kwento ng huling hapunan ni Jesus. Sayang, magbibigay pa man din ako ng pasalubong. No? Kasi kababalik ko lang eh. Kaso wala namang nakatamang sagot. So wala ang pasalubong. No? Kwento ng huling hapunan ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Huling hapunan na. Ibig sabihin, pamamaalam. Di ba tayo, no? Bago umalis, meron tayong mga padespedida. Di ba? Pero sa halip na ito'y naging masayang pagdiriwang, nahaluan ito ng pait. Hindi dahil magkakahiwa-hiwalay na sila. Hindi dahil iiwan sila ni Jesus. Kundi dahil sinabi sa kanila ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Naalala niyo pa yung kwento? Di ba? No? Naalala niyo pa? No? Isa si Judas sa mga iyon. At ang isa pa ay si Simon Pedro. Sinabi na ni Jesus kung ilang beses ni Simon ipagkakanulo siya. Ilang beses? 3. Nagkamali si Pedro. Hindi lang isang beses, kundi 3 beses. Kapag ang tao nakagawa ng mali sa unang pagkakataon, masasabi natin na siya ay
Hello. Kapag isang beses kang nagkamali, anong masasabi? Anong tawag sa'yo? Ayan, pwede tao lang naman, no? Nagkamali lang, tao lang, di ba? Pag nagkamali, sorry na, tao lang, di ba? Ganyan tayo, di ba? Pag nagkamali ka na isang beses, ang sinasabi natin, tao lang. Tao ka lang, nagkakamali. Pero kapag 2 beses nagkamali, anong tawag natin sa tao? Hello. Hello. Di ba minsan sasabi nyo, hindi, mahina lang. Mahina lang, no? Pag una, tao lang. No? Tao lang ako. No? Pag pangalawa, mahina ako. Mahina ako. Pag pangatlong beses nang nagkakamali, hello, anong tawag o sinasabi natin sa tao? Ha? Matigas na ang ulo. Hindi na natuto. Tama ba? Gaya ng isang ordinaryong tao, si Pedro na isang santo ay minsang nagkamali. Hindi lang isang beses, kundi baka nga marami pang beses. Hindi lang 3. Ito lang yung alam natin. Ito lang yung nabilang natin. Pero gaya natin, di mo naman mabilang kung ilang beses ka nang nagkakamali. Kaya pwedeng sabihin mong hindi ka tao kasi hindi lang isang beses. Hindi mo pwedeng sabing mahina ka. Dahil hindi lang 2 beses. At di mo lang din pwedeng sabihin na hindi ka na natuto. Kaya sa mga nagkakamali po dyan, huwag masyadong malupit sa sarili. Huwag masyadong malupit sa ibang tao kapag nagkakamali. 3 lang po ang pwedeng itawag sa inyo o sa atin. Tao lang, mahina lang, o hindi na natuto. Alin po kayo? Hello? Hello? Hindi kayo makasagot. Tao lang, no? Isang beses pa lang daw siya, no? Sadya naman po talaga na tayo'y nagkakamali. Hindi ko po sinasabing tama ang magkamali. Sabi ko, sadya lang na tayo'y nagkakamali. Pero, hindi man sadya o sinadya, ang tao ay nagkakamali. Yan ang una nating pwedeng matutunan. Ang tao ay nagkakamali. Pangalawa, ang pagtatama. Sabihin nyo nga po, ano po yung una? Ano yung pangalawa? Hindi tulad ni Judas, nang malaman ni Pedro ang kanyang pagkakamali, hindi niya tinapos ang lahat sa pagkakamali. Si Pedro ay nagsimula muli. Nagsimula muli. Kasama ng iba pang mga alagad, si Pedro ay bumalik kung saan nagsimula ang lahat. Saan siya bumalik? Siya'y bumalik sa laot. At siya'y bumalik sa pangingisda. Di ba? Kung babalikan natin ang kwento, sa laot, nagsimula ang lahat. Ano nangyari sa laot? Doon siya tinawag ni Jesus. Sa laot, nagsimulang magbago ang kanyang buhay. At sa laot din, siya nabuhay. Di ba? Sa laot yung kanyang kinabubuhay Kasi siya'y isang mangingisda. Doon nagbagong kanyang buhay at doon din siya nabuhay. Sa bawat pagkakamali, itama ito sa pamamagitan ng pagbabalik sa simula. Huwag matakot, magsimula muli. Sa simula na ibabalik ang lahat at maitatama ang lahat. Si Pedro nagsimula ulit. Sinimulang itama ang pagkakamali at tinagpo siya ng Diyos kung saan nagsimula ang lahat. Tinagpo siya ng Diyos kung saan nagsimula ang lahat.
Kaya nga po, kapag merong mag-asawa na nagkakaproblema at lumalapit sa akin, alam nyo, lagi kong sinasabi sa kanila, paano ba kayo nagsimula? Balikan ninyo ang inyong simula. Minsan kasi nalilimutan natin, saan ba tayo nagsimula? Balikan mo. Balikan ang simula. At doon natin maitatama ang mali. Kapag ikaw ay nagkamali, huwag matakot magsimula. Yan ang ikalawa nating matututunan, ang magsimula. Pangatlo, ang pagbawi. Sabihin nyo nga po, ano po yung una? Ulit. Yan, mali. Ano po yung una? Ayan, sabihin, sungit na naman ni Father. Mali po. Yan, bait na ulit. Una, pagkakamali. Pangalawa, pagtatama. At pangatlo, pagbawi. Pinapaulit ko po para meron man lang maiwan, no? Para kahit natulog, pag uwi, meron 3 nadala. No po? 3 beses nagkamali si Pedro. 3 beses din niya itong binawi. Higit sa pagsagot ng 3 beses, kundi ipinarinig ni Pedro na 3 beses niyang iniibig si Jesus. Hindi nanunumbat si Jesus. Hindi rin natin narinig na nagtanong si Jesus kung bakit nagawa ni Simon Pedro ang pagkakamali. Ang tanging sinabi lang ni Jesus kay Pedro ay bumawi. Anong sinabi? Pakanin mo ang aking tupa. Hindi na mahalaga kung nagkamali dahil sa huli ang titignan ay kung paano tayo bumawi. Nabibilang lang naman ang mali kapag walang pagbawi. Yung lagi na lang mali, walang ginawang pagtatama at hindi bumabawi. Diba? Ganyan lang naman di ba? Pero kung nagkamali ka at bumawi ka, ay hindi na nabibilang yun. Hindi na inaalala yun. Diba? Ano lang inaalala? Yung pagkakamali. Pero pag ito'y binawi, hindi na binibilang. Kaya hindi na mahalaga kung ikaw ay nagkamali. Dahil sa huli, ang titignan, paano ka bumawi? Pero ang pagbawi, hindi lang ipinaririnig, kundi ipinapakita. Ipinapakita. Mga kapatid, itong 3 aral na pwede nating matutunan sa linggong ito. Ito ang biyaya ng panahon ng Pasko ng pagkabuhay ni Jesus. Ang lahat ay nagkakamali. Na sa pagkakamali, matutunan nating magtama, magbalik sa simula, at mabigyan ng pagkakataong bumawi. Para sa huli, tayo ay maging masaya muli. Amen? Amen. Sususugan ko lang po, ako po yung kumakatok po sa mga nais mag-sponsor sa araw-araw. Meron po tayong pag-aalay ng bulaklak. Ang mga bata po ay tinuturuan natin ng katisismo, tinuturuan natin tungkol sa pananampalataya, tungkol kay Maria. May 100 bata po, kaya may 100 batang pinapakain din, pamerienda araw-araw. Kaya kung sino pong nagnanais mag-sponsor, magpahatid lang po sa ating parokya or mag-message po or magpadala po sa ating mga bank details or GCash. Muli po, araw-araw po ito. Simula noong Mayo 1 hanggang sa katapusan po ay meron po tayong pag-aalay ng bulaklak. Ganon din po, sisimulan po natin ang ating parish pledges. Ito po yung ating ika-po. Well, hindi naman talaga ika-10 o 10% ang ating iniaalay. Pero nais po nating buksan ito para sa lahat ng gustong mag-alay para sa ating simbahan. No? Kung anong iyong kaya, maitutulong, mayaambag, bigay niyo po sa ating simbahan. No? Ito po'y para sa ating simbahan at pananatili
ng ating simbahan. Kaya po, ito po ay pwedeng gawin monthly basis. No? Every month, yung bibigay po ninyo na tulong ay ipapahatid po natin at ilalagay po natin ito para sa pagpapanatili po ng ating simbahan. Pagpapalaganap ng pananampalataya. Muli po, maraming salamat po sa lahat na nagpahatid na ng kanilang mga tulong sa ating parokya. Magsitayo na po tayong lahat. At dahil unang linggo ng buwan, nais ko pong basbasan lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwan ng Mayo. Mangyari lang po na pumunta sa harapan para sa isang pagbabasbas. Meron po bang birthday celebrator? Yan. O May, lapit po. At hinihiling ko po na ituon natin ang ating mga kamay sa ating mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Mayo. Diyos ng sangnilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga lingkod na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa Kanya at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito'y maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen.